naman ay investigation mo, ako na yata ang pinaka-alagang babantayan sa buong bansa. Sana all. Okay, so nakita nyo, sinusundan. Mag-ingat ka, Congressman Pulong. Kasi pwede kang magurgur. Baka nagbangag din ito. So na-inform dito kay Bangag, kaya naman excited din si Bangag na pinost niya. So ang katotohanan, ang galing pala ng yung fake news ay kay John Vic Poquido na ngayon na tatakbo daw, ready daw siya for for the job as president. Nangarap atong putang inang ito. Puro ka nga fake news eh. Puro ka nga hearsay. 'Di ba? Tapos pare-pareho kayo ng mga bangag mong amo. Tatakbo ka pang presidente, 'di ba? Ngayon nagkakagulo tong si Mr. Poquido, mga kababayan, kasi gigil sa kanya ang mga tao sa Office of the Bangag. Kasi nga, nag-feed ng information, although I believe inamin niya na fault niya, okay, ang pag-feed ng maling information. Actually, pareho lang sila. So, di ba? Pero yung kanyang kasinungalingan, nagdulot ng pagwawatak-watak o paggiba, paggiba sa kanik, pare-pareho sila dyan sa likod ng camera. That's good. 'Di ba? Magbugbugan sila ng bonggang-bongga. Gusto nila maggurguran sila. Dahil nga gusto ni John Vic Remulla, bida siya dito kay Bangag na siyang nagbigay ng information, mali naman pala yung kanyang information. 'Di ba? So yun yung chika boom boom natin. At even yung mga aliporis ni Bangag sa Office of the Bangags, di ba? Sa Office of the Bangag ay nagkakagulo at gigil daw ito kay John Vic. It just so happened na crush siya ni Liza Tanas. Kaya nandiyan pa siya. Tapos ngayon, ito naman si Bonjing Rimulya. Okay? Itong isang bulati na lang hindi pumipirma. Hindi pa talikod, harap-harapan, ay binabakbakan naman daw itong si Abaloslos. Kasi ang plano ni Bangag ay ibalik yan, di ba? I-reappoint si Tambaloslos. Kaya sinisira ngayon ni Boying Remulla para hindi mapalitan yung kanyang kapatid. Di ba? Usap-usapan kasi, napapalitan ito dahil sa 10 ng sinabi niya, 1 milyon ng mali. Alright? So ngayon, mga kababayan, bago tayo magtuloy-tuloy, pakinggan muna natin yung eksena niya. Being president is everyone's dream, but Ano sabi niya? being president is everyone's dream. Ang pagiging presidente daw ay pangarap ng lahat. Di unang-una fake news. Hindi naman lahat ay nangarap maging presidente. Ako hindi ako nangarap maging presidente. Nangarap ako taga-gurgur ng mga salot na katulad mo. Sa ngalan ng batas, gugurgurin ko kayong lahat. But I don't know if the people are ready for me or if I don't know if the people are ready. Okay, so gusto niyang tumakbo. Pwede ka naman tumakbo, Remulla, John Vic. Pwede ka magtakbo, maghabulan kayo ni Poquido. O yung mga kipay-kipay. Pwede kang tumakbo, walang makakapigil sa'yo, pero sira ka na, bad shot ka na. Diba? Ang nag-hold na lang sa'yo dyan sa Malacanang ay yung pagiging crush ka ni Liza Tanas. Na-giyot mo ba to? Diba? Na-giyot mo ba si Liza Tanas at mukhang malakas ang kapit mo? Si John Vic, nag-giyot-giyot kay Satanas. Hindi nakaligtas, diba? May question ako. Bakit crush na crush ka ni Satanas? Isupot ka naman. Di ba? Isupot naman ang kapal na mukha nito. Tatakbo pang hayop. Tatakbo ka ng presidente. Freedom mo naman yan. Di ba? Good luck sa'yo. Dito lang kapuki-pukido na yung mga pinapakita mo, di ba? Dahil sa pag sobrang excitement mo. Yun si Secretary of Justice Vida, di ba? Frederick Vida, ay nagbida-bida doon sa Prague, sa Czech Republic, na kung saan gumawa pa ng paraan para makipagkaroon ng optics sa official, okay? Sa minister, okay? Doon sa Czech at the expense of people's money. Dahil sa kabobohan mo, Remulla, at kabobohan din ng Secretary of Justice.
Ngayon, mga kababayan, itong si John Vic Carremulla, itong hayop na ito, wala na talagang magandang nagagawa. Well, lahat naman sila. Kasi sa bawat pagkakamali niya, napapahamak, okay, ang pera ng bayan. Imagine mo ilan sila, 70 plus, yung mga gustong mag-kidnap kay Zaldico. Again, pera ng bayan yung kanilang ginastos. Ngayon, dineclare niya, nagsalta na si Kulasa, 'di ba? Si Clarissa Taratara, na sinabi nila na wala nga, okay? Na wala nga si Zaldico sa check. Actually, hindi kinonfirm ng Czech Republic kung talagang naaresto nila si Zaldico. 'Di ba? Ang nag-assume lang, ang nagpakalat ng fake news, itong Bangag administration. Pakinggan natin 'to. Ang sinabi ni Clarissa Taratara, okay? Na-disappoint daw si Bangag. Okay, tingnan natin. Wala na sa kasalukuyan. Ulit natin. Sa kasalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Okay? Sa kasalukuyan, kumpirmado na nawala na sa Czech authorities. So, even though hindi kinonfirm ng Czech government, kumpirmado na wala na. Meaning, nandoon. Di ba? Nandoon. Yung kanilang kapike-pikean, talagang i-justify nila na nahuli pero nawala na. Di ba? Directores, ayan na naman tayo si Claire Esperet. Di ba? So, yun ang gusto nilang palabasin. Pakinggan natin. Ang ganitong mga usapin ay nangangailangan ng masinsinang diplomatikong proseso at koordinasyon. Sa pinakamataas na antas at ito mismo ang ating ginagawa. Kailangan ng diplomatiko at mataas na antas na kooperasyon. Mga kababayan, fake news nga eh. Hindi nga nahuli si Zaldico, pinapalabas nila na nahuli pero hindi naman, hindi nagbigay ng any information sa kanila. Mismo sinabi na ni Vida na matipid o walang binigay na impormasyon ang Czech Republic, ang Ministry of Justice nila, walang binigay na confirmed na nasa amin sila o nasa amin si Zaldico. Walang ganun confirmation. Sila lang ang gumagawa ng kanilang kapike-pike ang balita. Pakinggan natin si Taratara. Mula nang matukoy na hawak siya ng Czech authorities. Mula nang matukoy daw. Hindi nga natukoy. Wala ngang sinabi ang Czech authorities na kung sino man na hawak nila. Ang sabi nila, hindi sila makapagbigay ng information. Walang sinabing yes or no na nandoon. Hindi sila nagbigay ng kahit anong information. So gawa na naman ng kasinungalingan si Clarissa Taratara Castro para lang, mailigtas ng kanyang among adik. Pakinggan pa nga natin. Kaugnay ng paggamit ng invalid documentation. Walang sinabi ang Czech na nag-present si Zaldico ng invalid documentation. Ang nagsabi niyan ay ang Bangag. Itong hayop na ito, sila lahat, PNP, DOJ, lahat ang mga bangag. Kaya naglabo-labo na ang mga walang hiya. Kalukuyan, kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. Maharap niya ang kasong... Anyway, walang kakwenta-kwenta, mga kababayan. Walang kakwenta-kwenta itong fake news peddler. Okay, ulitin natin, dapat si Bangag ay kung may kasong bitay para sa mga fake news king o peddlers, dapat si Bangag ang unang binibitay. 'Di ba? Samantala, ang ating mga palangga na mga vloggers dyan sa Pilipinas o saan man like ako, 'di ba? Anong ginagawa nila? Ginigipit, kakasuhan, 'di ba? Ulitin natin, recently nagsulat-sulat pa yung mga alpot, ang mga bangag sa Meta para daw kontrolin, okay? Para i-take down yung ating mga posting na fake news. Pero sila hanggang hindi pa nila tini-take down ang kanilang fake news, ang kanilang kasinungalingan. Although sinasabi dito, natin pakinggan yung boses ni Taratara kasi, 'di ba? Ang pangit eh. Baka mag-spirit na naman ang gaga, 'di ba? No, ngayon, mga palangga,
Okay, recent. Okay, anong sinasabi niya? Okay, doon sa kanyang press conference, sabi niya, nakausap mismo natin ang Pangulo, sabi ni Taratara, ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya dahil malapit na sana natin mapauwi si Zaldico. Malapit na sana natin mapauwi. Paano nila mapapauwi? Wala nga sa check. Okay? Then later on, sinabi niya, ang Pangulo ay satisfied sa ginawa ng lahat ng mga opisyal patungkol dito. Ano ang ginawa ng opisyal? Katulad ni Vida at may bit-bit na 70 plus, okay, na mga kidnappers para nagsimba-simba, nagbiga-biga doon, nagjiyot-jiyot ang mga alpot. Kaya mga kababayan, sana talaga mawala na sa mundo itong mga hayop na to na araw-araw ay nagpapakalat ng kasinungalingan at sa bawat kasinungalingan nila, ang pera ng bayan ay ninanakaw, inuubos nila, pinagpa-party, lahat. Kaya sabi ko nga, kawawa talaga kayo, mga kababayan. Kawawa ang bayan natin sa patuloy na ganitong klaseng gobyerno. Si Ivan Merina ay nagtanong kung hindi ba mag-i-issue ng statement. Ito si Bangag dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Siyempre, ang palusot ni Clarissa Taratara daw, hindi daw dapat mag-issue kasi wala namang fake news. Harap-harapan na. Sabi ko nga, harap-harapan na, nuknukan ng kasinungalingan, talagang yung fake news nitong hayop na ito, okay, ay walang katapat. Siya ang king and queen ng kasinungalingan, mga kababayan. So ngayon, okay, ang eksena dito, ano ba to? Nilinaw. Okay, hindi po ito pronouncement ng Pangulo. Nilinaw ng, ito sabi niya. Pakinggan natin. Gusto ko po liwanagin. Ulitin po natin to at gusto ko po liwanagin. Yung sinabi po ni Secretary John Vic na maaaring mapauwi in 2 to 3 weeks, galing lamang po ito kay Secretary John Vic Remulla. Hindi po ito pronouncement ng Pangulo at hindi rin po ito pronouncement ng Palasyo. At kung siya po ay nagbigay ng, nag-apologize for that, for doing that or for saying that, matatanggap naman po ng lahat. Dahil nakita po natin ang sitwasyon, pero muli, hindi po galing kay Pangulo ang opinyon na ibinigay ni Secretary John Vic Remulla. So, hindi galing kay Bangag yung sinabi ni Remulla na 2 to 3 weeks iuwi na. Pero nung pinost ni Bangag, excited siya na nahuli na si Zaldico at madadala na, mabibigyan na daw ng hustisya ang flood control, ang mga mali-maletang ninakaw na pera. Pero ang totoo, ang nagnakaw ng pera sila. Si Bangag, huwag niyong kalimutan, si Bangag, si Liza Tanas, si Sandro, si Bersamin, si Pangandaman, si Tambaloslos at mga kasabwat nila. Ngayon, lumulusot na hindi ang opinion o ang statement ni Poquido, right, ni John Vic Poquido, ay hindi statement ng Bangag. Again, pero nung nag-feed si John Vic Poquido sa kanya ng fake news, nanginginig pa ang buli ni Bangag. Diba? Ganito magpalusot ng mga hayop na to. Pakinggan natin. Ma'am, what does this say about the messaging and coordination among cabinet Ayan, good members? question. Ang Pangulo po ay satisfied naman po sa ginawa ng lahat ng mga opisyal na patungkol dito. Ano sabi? Coordination among Yun na ibinigay ni Secretary John Vic Remulla. Pakinggan ulit. But ma'am, what does this say about the messaging and coordination among cabinet members? Ang Pangulo po ay satisfied naman po sa ginawa ng lahat ng mga opisyal na patungkol dito. Na nais natin Satisfied sa mga fake news. Wala po siyang sinisisi dahil lahat po talaga ay Dahil lahat trabaho na maayos. Dahil lahat ay nagpakalat ng fake news. Hindi nagtrabaho ng maayos, kundi nagpakalat ng fake Talaga news. ay Kaya pa natin. Ngayon, mga kababayan, may bago na naman sila pa napakalat na fake news. Na si Zaldico daw ay mayroon ng asylum sa France. Magkape tayo dyan palangga sa France. Okay? Magkape-kape ulit tayo. Ngayon, hindi pa kasi ako nakakatulog, so hindi pa ako nananaginip kung totoo itong pinapakalat na naman ni Clarissa Taratara. So mamaya, pag natulog ako sa panaginip ko, tatanungin ko si Zaldi. Alright? Kung totoo itong mga
kasinungalingan, kailangan muna nating matulog para malaman natin kung totoo bang siya ay nag-file ng asylum sa France based na naman sa information na nakuha daw sa DFA. Mga kababayan, actually, nung nasa Austria ako, nanaginip ako na magkakausap kami nila Spokes at si Zaldi na ito yung sinasuggest ni Spokes Harry kay Zaldi na kumuha ka na kung whatever, ano man, mag-apply ka na ng asylum, visa sa France at nang sa ganun, hindi ka madukot, hindi ka makidnap ng mga bangag. But as of now, sabi ko nga, kailangan ko munang, matulog para managinip uli ako at nang tanungin natin kay Zaldi ko kung totoo ba itong pinapakalat na naman ng tara-tara. Okay? Pwede naman daw managinip na gising, sabi ni Shin. Tignan natin. Alright? Tignan natin kung mananaginip ulit tayo. Ay ginigiit ni Clarissa, tara-tara na wala daw pagkakamali si Bangag. Pakinggan nga natin yung hayop na to. Ay ang paggamit ay iba. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zalco. But since meron nga pong ibang bansa Sinungaling. at ang lumalabas lamang po na kanyang Grabe. napansin ay ang paggamit ay invalid documentation. Ito, nabasa na natin yan. Walang So, kwenta. Malapit na sana mapauwi, di ba? Zaldi ko na naging bato pa. Ang hilig talaga sa fake news ng mga hayop na ito. Alright. So, nung inagtanong si Ivan Marina kung magbibigay ba ng apology itong si Bangag, ang sabi, yun nga, saan daw siya dapat mag-apologize. Diba? Napakatigas talaga ng bungo ng mga to. Mag-apologize kayo sa kasinungalingan. Well, you know what? Kasinungalingan, hindi ka sila nag-apologize sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Sa araw-araw, minuto, segundo na pagnanakaw ni Bangag, hindi sila mag-apologize. 'Di ba? Kasi nag-e-enjoy sila sa pagpapakalat ng kasinungalingan, pagtatanim ng mga kaso sa mga nagsasalta katulad ni Spokes Harry Roque. Dahil ngayon, tinarget na naman nila, nag-fabricate na naman sila ng kaso laban kay Spokes Harry Roque. Okay, tinamnan na naman nila ng kaso si Spokes at ang eksena nila dyan, mga kababayan, alright, ano ba ang itinanim na kaso kay Spokes Harry Roque? Okay, alright. So ngayon, tinamnan nila, kinasuhan nila yung asawa ni Spokes Harry at yung legal counsel ng tax evasion, okay? Or tax violation. Ngayon, ang sinasabi ni BIR, okay, na may mga transaction daw si Spokes Harry Roque at ang kanyang asawa at ang legal counsel na dapat babayaran ng buwis, okay? Pero, ang sinabi ni Spokes Harry Roque, mga kababayan, wala namang taxable, okay, na income. Bakit siya magbabayad ng tax, mga kababayan? Walang perang pumasok. Walang transaction, di ba? Walang buwis. Alright? So, ngayon, mga palangga, dahil talagang nuknukan, itong Bangag na administration talaga, nuknukan talaga sila ng panggigipit. Well, ano pa nga ba ang ginagawa nila kay Harry? Diba? Kinasuhan na ng human trafficking kahit wala namang tinraffic si Spokes Harry. Kaya nga, nag-usap kami si Spokes Harry. Sabi ko, Spokes, hindi talaga nila ikaw titigilan. Hindi talaga nila tayo titigilan. Kasi hindi rin naman tayo tumitigil. Natawa nga siya. Hindi rin naman tayo tumitigil sa paggigising sa ating taong bayan. Kaya talagang mga kababayan, hindi rin naman kami titigilan. Kaya gagawa sila ng mga fabricated crime, mga tahi-tahi, mga tagni-tagni. Kaya sinasabi ni Spokes Harry, you know, ito talaga ay politically motivated. We all know that. Okay? Hanggat hindi tayo tumitigil sa kakabatikos sa Bangag administration na to, hindi rin tayo titigilan. Kaya ang laban natin hanggang dulo. Right? Napahiya kasi sila, tama, napahiya sila kay Spokes Harry. Kaya gigil na gigil sila eh. Dahil syempre ang pipick upin nila ng balita, although, di ba, kami dalawa, back to back kami ni Harry na hindi totoo na nahuli nila.
si Zaldico dahil nga ako mismo tinawagan ko yung mga detention center. You know that already. So dahil napahiya na naman sila kay Spokes Harry, sa kanilang kapike-pikian, ayan nagtanim na naman ng kasinungalingan. Dahil dyan magaling si Bangag magtanim ng mga kaso na gawa-gawa. 'Di ba sinabi niya during 2022 election, may kumakalat na reels ngayon na back in 2022 nung interview niya, na kapag daw kalaban niya sa politika, kahit ang SALN malinis, walang issue, gagawa niya ng problema para perwisyuhin niya yung kalaban niya. Eto ngayon yung ginagawa kay Inday Sara, ginagawa sa akin, ginagawa kay Spokes Harry, ginagawa sa atin na mga nagko-comment dito o mga vloggers, yung gagawa ng issue, gagawa ng problema. The same thing uli na nag-fabricate ng address sa akin dyan sa Pasig para ma-file nila yung case. It's the same thing with Harry Roque, no, wala naman siyang tax evasion, di ba? Pero tinamnan na naman siya. Right? Hindi ba siya nakontento dun sa kanilang tinanim kay Harry, di ba? Mayroon pa si Madriaga ng mga statement na nag-land grabbing si Harry, And wala nga kaso eh. So ito yung mga propaganda, ito lahat ay optics para masira talaga ang isang tao. Pero mga kababayan, hindi nila tayo masisira dahil sila mismo ay nagsisiraan. Okay? Nagbubugbugan sila sa loob. Meaning, nagbubugbugan sila sa mga eksena, not literally, maybe literal. Si Lisa Tanas, alam mo naman yan. Baka may ginadyampal o may ginugurgor na yan. Same with Mike Defensor, na tinaniman din ng kaso. Diba? Lahat, well, wag na tayong lumayo. Ang Pangulong Duterte pinakidnap. Ang Inday Sara, si Pulong recently, anong ginawa? Sinusundan, okay? Sinusundan ng mga amuyong, nag-post dyan. Si Congressman Pulong Duterte na may umaaligid, sumusunod-sunod sa kanya. Bawat kibot niya ay sinusundan siya. Ano yun? Mag-ingat ka, Congressman Pulong, Alam mo naman to mga ito, manggugurgur talaga. Right? Ano ang sabi ni Congressman Pulong dyan, mga kababayan? 5 hours ago, sabi niya, VIP na pala ako. Lahat yata ng operative sinusundan ako sa Davao. I feel safe, may security backup na ako. Maraming salamat po, sabi niya, sa protekta sa akin. Balita ko, gusto niyo bumisita na naman sa bahay ko. Kailan kaya yan at nang mapaghandaan ko naman kayo? Sa mga matibay na operatives, next time, wag Land Cruiser ang gamitin niyo. Kawawa naman yung hiniraman niyo, nakakahiya. Mahal pa naman ang gasolina. Electric vehicle na muna ang gamitin ninyo. Nakaka-flatter naman, mga ter. Kasi kung ganito ka-dedicated ang surveillance, parang mas updated pa kayo sa schedule ko kaysa sa sarili kong staff. Pag gusto nyong pasukin ang bahay ko, wag na mag-aksaya ng papel at oras, gagastos lang ang mga Pilipino. Imbitahin ko na lang kayo, may merienda pa. Pero sorry, di ta mo mahatagan o ginamos o kusahos from Danao. Kay dili nyo deserve, di ba? Ginamos is bagoong. Ano yung kusahos, palangga? What is kusahos? Hindi ko alam yung kusahos. Okay? Pero may kape, bibingka, suman at may siopaw, may ketchup pa. VIP treatment na rin. Total VIP na rin pala ako. Kung ito man ay investigation, mukhang ako na yata ang pinaka-alagang babantayan sa buong bansa. Sana all. Okay, so nakita nyo? Sinusundan. Mag-ingat ka, Congressman Pulong. Kasi pwede kang magurgur. Jerky? Ang kusahos, jerky. Okay, thank you, Vicky. Alright, kasi Inday Sara, pinasusundan, di ba? Ako, may assassins. Kusahos is tapa. Naku, ang sarap siguro niyan. Bawal lang kasi magpasok ng tapa sa Amerika, no? Pero sa Europe, mabilis eh. Baka pwede kayo magpadala doon kay Harry. Pupunta ko si Harry. Pumunta ko si Harry, para sa Europe, hindi ganun kahigpit yung magdala ka ng mga, ang mga tapa-tapa. Tama ba ako? Maaring mali ako. Bawal kasi sa Amerika eh. Yung mga ganyan, hindi ka pwede magdala. Anyway, mga kapalangga. So yan ngayon, ang Bangag administration. Di ba? Well, ayaw tayong tigilan. Inday Sara, ayaw tigilan. Nung kinasuhan, nilabas nila yung kanilang mga fabricated numbers laban kay Inday Sara. Dahil gusto nga nilang gayon palang gibain na si Inday Sara, di ba? Nung kinasuhan sila ni Mans, ng asawa ni Inday, anong sinasabi nila? Ayan, natatakot kaya nagkaso. Putang ina. Di ba?
Kaya magkakaso para malitis kayong mga hayop kayo at matanggal kayo dun sa mga pwesto ninyong mga yawa kayo sa inyong mga fabricated documents. Ipinaliwanag na yan ni Attorney Glenn Chong nung binabanggit doon ng AMLC officer, inflows and outflows, hindi ibig sabihin pera ni Inday Sara. Napaliwanag na yan. Ngayon, ang sabi nila, ibig sabihin, sabi ng mga bangag, sabi ng mga dilawan, sabi ng mga ngiwi, ng mga kakampuet, ibig sabihin, totoo yung nilabas naming dokumento. Di ba, mga bugo? Paano nila nasabing totoo yung dokumento? Sila lang ang nagsabi ng totoo ang documents. Sa korte, titignan ang parehong panig. Ito ba ang nilabas mo, Bigatla Luistro de Limang Alpot, di ba? Ito ba ay totoo ito? Ito bang number sa 6 billion chuchu-chuchu na to? Totoo asaan? Ibanda natin dito. Ito yung dokumentong ganon. Hindi, pag naglabas sila, pag nakasira sila sa media, sila na yung nagsasabi ng totoo. So sira na si Inday kasi ang nagsabi si Dilimang mahilig chumup-chup. Si Luis Strong nagtago ng rapist niyang asawa. Sinabi naman niya. Tinago niya yung asawa niya. 'Di ba? Sino pa ba? Yung ngiwi doon, yung mga pangit doon, 'di ba? So ibig sabihin silang paniniwalaan natin. Sirain nila sa media lahat ang isang tao, si Inday Sara, 'di ba? Dahil what? Naglabas sila ng information, sila na yung tama. So wala na, hindi na pwede magsalita yung inaakusahan nila ng mga kasinungalingan. Nakatanin nyo? 'Di ba? Maglaban ngayon, kinakabahan na yan sila. Kasi fabricated yan. Marami silang nilabag dyan. Kinakabahan na yan mga yan dahil tutuluyan talaga sila. And I hope matuluyan na si Bangag at mag-change na ng government at nang mapanagot yung mga hayop na yan at matapos na ang mga panggigipit sa bayan natin. Ulitin ko, sa panahon ni Pangulong Duterte, ang ginigipit ang mga billionaires, tutuliin dahil ninakaw, may tax evasion case, katulad ni Lusiotan, di ba? Ang mga malalaking Mylong, Dunkin Donuts, at kung ano-ano pang mga malalaking companies ang naglapastangan dahil may mga ninakaw sa kaban ng bayan, may tax evasion case nga, o mga, ninakaw nila yung pera ng bayan. So dahil tinakot ni Pangulo Duterte na tutuliin, ayun, nagbigay na. Pero sa ngayon, isinuli na yung pera. So ngayon, sa panahon ni Bangag, ang ginigipit ako, ikaw. Maliliit farmers, jeepney drivers na nagkakandamatay ang ating mga kababayan, nagkahilo-hilo ang ating mga tigulang dyan na nakikita ko na nakadurog ng puso dahil patuloy na ninanakaw ng Bangag administration at ginigipit ang ating mga kawawang mga kababayan dahil sa kahirapan. Pila-pila dyan ang ating mga palangga na mga drivers na pwede namang ibigay ang ayuda through digital, mga kababayan. Okay? Dahil nga, ang Inday Sara ang may pinakamalakas, na kandidato ngayon, bukas, kahapon, ngayon, bukas at magpakailanman. Okay? So, ngayon, ang tunay na naglustay ng pera ng bayan, yung putang inang mga binitbit ni Vida, Secretary of Justice. At hanggang ngayon, nadyan pa siya, nagpa-jot-jot ng siguro yung mga alpot. Diba? Nawala naman si Zaldico doon. Yan ang mga tunay na naglulusay ng pera. Yung ginawa ni Lisa Tanas na nagpa-party dito sa Amerika, diba, sa Beverly Hills, na nagkandamata yung isa sa kanila dahil sa pagpupulburon. Okay? Yang hayop na nga, sabi ko palangga, kulang ang bitay sa kanila. Okay? Kulang ang bitay sa mga hayop na yan. My God, I hate drugs, sabi nga ni Pangulong Duterte. Ano pa ang mga issue dito? Grabe, ang piso, ang dollar ngayon, 61. 61 na. Bagsak bagsak ang pera natin. Kaya talagang magtataasan ang presyo dahil bagsak ang Bangag na administrasyon. Okay? Now what? Ito may bago na naman pala, Ito, panibagong ethics complaint versus Miao Barzaga. Ayan, naghain na naman ng itong sigarin, yung hayop na to. Gusto naman isuspend si
kung Barzaga. Nakita ninyo? Lahat na lang ginagawa nila, puro panggigipit. Kaya tama na, tapusin nyo na to mga adiktos na ito, mga kababayan. Sobra na ang kanilang pagnanakaw sa atin. Alright? Oh, by the way, meron tayong ginrab na posting dyan. Nakita, parinig natin to. Ito, tungkol kay Zaldico. Okay. Or does he need Ito to si Vida show kung up paano magsinungaling. Baka hindi pa napag... is his status right now? Is he free? Or does he need to About show Zaldico. up whenever an administrative court calls for him? In that case, is he still detained technically? The exact information, he is no longer within the territory of the Czech Republic. So he's free. Can you say about he's free? He is not within the Czech Republic. So he is free. But he's free. He is not detained. He is not detained, so he is free. Yes. Tama na palita pa, yes. Diba, tinatanong kung free ba si Zaldico. O, diba? Narinig yun naman, ayaw sagutin. Nagdadalawang isip kasi nga naman, magba-backlash, okay, sa kay bangag. Okay? Yung kasinungalingan nila. Kaya hirap na hirap si Vida na masabi, free si Zaldico. Siyempre, pag sinabing free si Zaldico, sinungaling si bangag. Diba? So, yun, mga kababayan. Okay? Sabi ni Palangga, may bangag na nakapasok, ginorgor ko na. Ginorgor na natin, Palangga. Gugorgorin natin ng bonggang-bongga yan para ma-happy kayo. Alright? Euro is $71 na. Okay, yan, Jojo. Ay, Jo, yan. Mga hayop talaga yung mga yan. Well, hindi naman sila, hindi naman yan sila magwawagi. Okay, Jo. Darating araw, hindi sila forever dyan. Hindi sila forever. Lahat yan kasinungalingan. Lahat ng pagtatakip sa mga bangag ginagawa. Syempre nga naman, nakakatanggap sila ng mali-maleta. Right? So yan ngayon, mga kababayan, ang status ng bayan natin. Kaya sabi ko nga sana, matanggal na ang mga bangag dahil nukunukan na harap-harapan ng sinungaling. Ang pagsisinungaling ni Tara-Tara, yung salitang nahuli, binabago nilang ibig sabihin. So ngayon, yung free na si Zaldico, yung free, babaguhin na naman nila. ang palalabasin nila dyan, kaya sabi nila, maiuwi din si Zaldico at nahuli. Okay, nahuli si Zaldico. Nandoon pa rin sa Europe, kumbaga umbrella. 'Di ba? Paiksiyan nila yung mundo ni Zaldico. 'Di ba? Iniisip nila, nandiyan lang 'yan. Uhulihin din namin 'yan. Basta nandiyan sa loob, nasa loob siya ng payong, which is Europa. 'Di ba? Kaya alam namin kung ano yung whereabouts niya para lang ma-justify yung kasinungalingan nila na alam nila or mapapauwi nila si Zaldico. Kasi nga tatrabahuin nila, kikidnapin nila. Pero kung totoo na si Zaldi ay meron ng asylum, lalo hindi nila mapapauwi. Diyan mo si Harry, hindi ka nila mapauwi. Diba? Gusto nilang kidnapin si Harry Roque. So yun, mga kapalangga. Lalo hindi nila mapapauwi si Zaldi. Yeah. Lalong hindi nila mapapauwi si Zaldi dito, mga kababayan. Kaya kailangan mo na matulog ako para makakuha tayo ng good news. Alright? So, patuloy itong mga hayop na ito na magsisinungaling. Kasi ang bottom line naman dito is, Inday Sara. Alam nyo ba ang laban natin dito? About sa mga Duterte, dahil hindi na nila ginagawa yung mandato nila na tulungan yung ating mga kababayan na bigyan ng trabaho, pigilan ang mga billionaires na nagdinegosyo ng gas, di ba, ng gasolina, na kumikita sa kanilang pagtataas ng presyo ng kanilang mga old stocks. Ang bottom line dito is Inday Sara at PRRD kasi gusto nilang tumbahin para manatili sila sa pwesto dahil sa 2028, the moment na si Inday Sara ay manalo, pananagutin sila ng batas kung pwedeng ipasuka sa kanila yung perang ninakaw nila. Yan talaga dapat, for sure gagawin ni Inday Sara yan, mga kababayan.
ipasuka sa mga hayop na to ang mga kongresistang nagnanakaw ng mali-maletang harap-harapan. Si Marcos Jr. dapat ang managot dahil in-expose na ni Zaldico. Meron siyang sinumpaang salaysay na not only sinumpaang salaysay, dokumentado, video, pictures, sinuportahan ng 18 Marines, tinulungan ni Mike Defensor. Anong ginawa kay Mike Defensor? Kinasuhan ng fabricated crime. So, eto yung ginagawa ng mga hayop. Kung sino ang gustong tumulong, andam lang kasaldi. Puntahan talaga kita dyan sa Paris kung nandiyan ka. Mag-cheers tayo. Okay? Mag-cheers tayo. Kasi for sure, gigipitin na naman ako ng mga hayop na yan. Well, wala naman silang ibang gagawin kundi manggipit na manggipit. Walang importante. Na-report na natin sa FBI yung mga putang inang yan. Okay? Na-report ko na yung mga hayop na yan, yung lahat ng ginagawa nilang panggigipit sa akin. Alright? So ngayon, mga kababayan, sabi ni Ana, nakafocus sila sa mga Duterte dahil pag naupo si Inday, tapos ang maligayang araw. Yan talaga wino-worry nila. Kaya nga, mga kabalangga, si Tambalusdos, di ba, sabi ko the other day, nirepost natin dyan, na naghahanap siya ng link o tulay para bumaliktad. Alright, magsabi daw kung ano yung nalalaman niya kay Inday Sara, but I doubt it. I don't think Inday Sara will trust him. Diba? So ngayon, itong mga Remulyas na to, natatakot din sila na, na anytime, who knows, na hindi matapos ni Bangag yung kanyang termino at si Inday Sara maging presidente at pag nanalo si Inday, babalik at tatawid niya mga yun kasi babalikan yan. The problem is, itong si Remulla, nilagay talaga dyan ni Bangag. Sinabi ko yan sa inyo, expose ko yan sa inyo. Nilagay talaga si Remulla dyan para puntirayahin si Inday Sara. But the moment na manalo si Inday Sara, pwede natin matanggal yan. Through impeachment. O baka patay na siya by the time. Diba? Kasi aminado naman siya na, isang bulati na lang hindi pumipirma sa kanya. Remember that? Ako nag-expose na. Tapos nasabi sa akin, fake news daw ako. Tapos after 2 years, 2 years or more than a year, umamin na talagang meron siyang cancer. Huwag ka pa siguro, Remulla. Kayong magkapatid kayo. Pwede kayong mamatay dahil sa inyong mga nararamdaman. Kasi kinakarma kayo. Okay? Kinakarma kayo, mga hayop kayo, darating at darating talaga ang karma sa inyo. Mag-intay lang kayo. Hindi ngayon, pero baka bukas. At talagang ipupush natin si Inday Sara, kukulitin natin yung mga i-appoint ni Inday Sara, nakasuhan, ipasuka lahat ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Kaya ganyan yan mga kababayan. Yung mga maletas kongresistas na yan, ituloy nyo yung kaso. Attorney Manscarpio, talagang kailangan din makita ng taong bayan. Diba? Mailagay sila sa history na magaling silang mag-fabricate ng crime, ng mga documents kasi that's very Liza Canas. Ganyan ang ginawa sa akin, sa atin lahat, kay Harry Roque, mga kababayan. Puro lahat kasinungalingan ito. Ang ginagawa nila, 'di ba? Ayaw nilang magtrabaho, ayaw nilang magbigay ng trabaho sa inyo, ayaw nilang pagandahin ang buhay ninyo. Patuloy nilang binababoy yang si Liza Canas na yang hayop na yan. Okay? Yang hayop na yan, silang dalawang mag-asawa, dapat buong pamilya nila, sabi ko nga, ginagawa silang bopis. Yan ang batas ko. Dapat sila maubos lahat ang Marcos, Araneta, Romualdez, Pangandaman, Bersamin, De Lima, lahat. Okay, Kakamping, dapat maubos sila kasi mga demonyo silang lahat. Diba? Dati sila magkakaaway ngayon dahil, pareho silang interest, vested interest. Kaya magkaanib sila ngayon. Diba? And now, tignan mo yung mga tignan mo yung may pari na nagsalita na dapat daw si Inday Sara ay, ayaw ko sinong pari yun, na-scan ko lang, kailangan daw umattend doon sa impeachment hearing. Hindi ba naman itong bobong pari na ito? Hindi nga impeachment hearing yun eh. Dahil ang impeachment court ay Senate. Hindi doon sa gawa-gawang, mini trial ng mga putang ina. Kasi nga naman, nakita ko itong si Socrates, was it Socrates? Kasama ni Liza Canas sa
manawag. Socrates Villegas, galit na galit sa mga Marcos yan. Ilang maleta ang binigay sa'yo ni Satanas. Nakita niyo yung mga pare, kaya ayaw nilang magsalita. Okay? Ang mga leaders, mga pare, ayaw nilang magsalita laban sa korupsyon ni Bangag. Samantalang silang maingay dati, mga anti-Marcos, ganyan-ganyan. Pero ngayon, kasama na ni Lisa Satanas sa simbahan. Buti di kayo nasunog, mga putang ina ninyo. The reason why ako bilang isang Katoliko, nalala niyo, sinabi ko sa inyo, hindi na ako nagsisimba. Dahil sa mga demonyong pare, katulad nitong mga hayop dyan sa Pilipinas. But nung nasa Austria ako, syempre pumasok ko na mga magagandang simbahan, nagpray ako, walang pare, diretso. Gaganda ng mga historical churches. Pero dyan sa Pilipinas, di ba, yung mga pare na dapat tinutulungan ng mamamayang Pilipino, pinapaliwanagan na tayo ay nasa dilubyong panahon. Nasa makadiliman tayo dahil ang Marcos Jr., ang Marcos family ay talagang tunay na magnanakaw. Pero andyan, ano mo dyan? Kasama si Satanas. Ang question natin sa mga paring Katoliko, hindi lahat kasi may mga bababae tayo pare dyan na talagang ginagawa ng tama. Magkano ang katapat? Kaya nakakawalang gana. Magbabayad ka sa simbahan, magbabayad ka sa binyag, magbabayad ka sa, pag may namatay, magpaano lang kay Father, babayaran mo. It's fucking business. Negosyo. Well, you can pray diretso kay Lord na hindi ka na kailangan magbayad. Mga kababayan, nakakaawa ang ating bayan. Okay? Sobrang kawawa pang gigipit. Kaya ulitin natin, si Meow Meow ayaw tigilan dahil what? Dahil nagsasalita rin. Diba? Nagsasalita laban dito sa mga bangag. Ang taas daw ng kuryente nyo ngayon dyan. Sino na naman ang kumita dyan? Di yung mga negosyante. Anong ginagawa ng bangag? Magkano kuryente nyo? From what? From 500 to 1,000? From 1,000 to 2,000? Ilang percent na naman ang tinaas ng kuryente ninyo dyan? Magkano lang ang inyong sweldo? May update na po ba kung natuloy ang hair follicle test ni Aida Macaraeg? Galing na sabi ni Pablito Papasin. Gagawa ng paraan yan, Pablito, na hindi matutuloy. Dapat yan ang pangalan ni Aida Macaraeg, no? Bayan ba pangalan ni Bangag? Si Aida Macaraeg. Bagong pangalan yan, ha? Baka di na lang Aida Bangag. Ay, nako. Anyway, highway. Tingnan natin kung ano pa mga eksena dito sa Banga. Wala, puro lang kasinungalingan ng mga ito. Yes, puro kasinungalingan, puro panggigipit ng mga kaso-kaso, ang mga kajotahan. Ngayon, si Senator Bato ay pinagtatanggol ni Senator Cayetano na hindi ba pwedeng proteksyonan daw siya ng gobyernong Bangag. Kaya para makabalik siya sa Senado, para proteksyonan siya ng gobyerno ni Marcos Jr. para hindi kidnapin ng ICC. Yan ang sabi. Ano sabi ni Alan? Ngayon po, pumasyat. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na maproprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang niyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Yeah, kasi kikidnapin siya eh. Diba? Pero yung ini-issue nila tungkol sa salary, para matapos na yan ako, i-donate mo na yan, Senator Bato. Yun lang yun. Kasi kikidnapin talaga siya ng mga bangag. Expose ko yan eh. Diba? Kikidnapin talaga yan si Senator Bato. Kaya huwag ka na magpakita sa mga hayop na yan, Senator Bato. Kung ako sa'yo, you do something good para matapos na yung mga adik at mga bangag. Gamitin mo ang iyong buhok
Ay, buhok, wala palang buhok, sorry. Gamitin mo ang iyong alindog, right? 'Di ba? Pagsanib puwersa ang mga taong bayan para manindigan, para manawagan kayo na tatapusin na ang mga adik at ang mga kawatan. Nasa yes, sabi ni Marcel, undeclared martial law na nga tayo palangga. Matagal ko nang sinabi yan sa inyo palangga. Sabi ni Pluscom 8, dapat mag-people power na. Ang tagal ko na sinasabi sa inyo, di ba? August last year, 2022. Matagal ko na sinasabi sa inyo yun na dapat na kayo'y manindigan. Right? Antayin pa rin. Pero kasi, sabi sa akin nga pala, kailan ba yun? Kahapon, sabi ko, sabi ko, sana talaga, nung panahon ni PRRD, hindi talaga pinayagan si Inday Sara na tumakbo kay Bangag, ganyan. Tapos sabi sa akin nung kausap ko, di ba kainaway mo si PRRD? Sabi niya, dahil gustong-gusto mo si Bangag doon, ganyan. Hindi naman, sabi ko na gano'n. I will say something, pero sabi ko, tama ka, no? Kasi kailangan natin ito makita. Di ba tayo, sumuporta tayo kay Bangag, na akala natin, ang sabi ng iba, hindi na yan magnanakaw, ibabalik nila yung mga nakaw na pera. Meron pa dyan, yung mga gintong ninakaw nila o yung mga gold na yan, isusuli para pagyaman ng taong bayan. Kasi minsan sa buhay, kailangan maranasan natin, which is so sad, maranasan natin yung kamay uli kasi nga, nung mga time ni Marcos Sr., bata pa tayo na biktima din tayo ng peking balita ng mga dilawan. Look at them right now. De Lima, Chris Aquino, di ba? Chami-chami na sila, magkakaaway ang mga yan. Ang naniwala kayo na ang mga Marcos ay masama at ang mga dilaw ay mga mabubuti. Kasi ang kulay noon, dilaw, pula. Di ba? Dilaw, pula ang nag-aaway. Wala pa tayo sa sa equation. Dahil ang sabi ng dilaw, sila yung nasa tama, kakampi nila ang simbahan. Ang mga Katoliko. Yes, we are learning the hard way, sabi ni Babe. Totoo yun, Babe. So tayo naman, na naniwala sa mga Marcos na akala natin, itong mga dilawan ay gumagawa lang ng kwento. Dahil, nainggit lang sa mga Bangag, sa mga Marcos, kaya tayo tagapagtanggol. So, nalaman natin na ipanalo natin si Bangag, tayo, di ba? Ngayon, nagsanib sa yung mga magkakaaway. Kasi ang common denominator pala nila ay pareho mga putang inang mga kawatan. Tapos may umusbong na isang punla, ito yung mga Duterte. Ito yung Duterte supporters na nakita natin na para talaga sa bayan. Kaya nga, kailangan to mangyari sa atin. Kasi kung hindi natin nakita to, ang kaputahan ni Satanas, ang kabangagan ni Bangag, baka hanggang ngayon, Bangag supporter pa rin ako. Right? Sabi ko nga, Lord, sinadya mo ba to para magising kami? Bakit naman ganito? Pwede naman gurgurin yung mga yan para hindi na makatakbo, right? It's just so sad na kailangan maranasan natin ang pagnanakaw ng mga hayop na yan. Ngayon, nakita na natin na mambubudol talaga sila. Kaya sa mga susunod na henerasyon, susunod na saling lahi, i-share natin sa ating mga anak, mga apo, na ang Marcos, Araneta, Pula, Dilaw, NPA ay magkakakampi at sila ang punot dulo ng kahirapan ng bayan natin. Right? So ngayon, dahil nakakita tayo sa katauhan ni Duterte, na talagang ginawa niya ang dapat para sa atin linisin ang mga demonyo, ang mga kawatan. It's just so sad, okay, na talagang ang mga tinatawag na makapili, mga traidor, ay sarili nating dugo, sarili nating lahi. Kaya ulit-ulitin ko, hindi banyaga ang traidor sa atin. Hindi Amerikano, hindi Hapon, hindi Espanyol, kundi Pilipinong demonyo. Look at what's going on now. Diba? Asa ng mga kapulisan, mga AFP, sabi nga ni Romantic Moon, tulog yung mga putang ina. Kayong mga putang ina ninyo na mga general, AFP, PNP. Idadasal ko, masama man magdasal, na sana karmahin kayo sa pagtatanggap nyo ng maleta, magsaling lahi ang karma sa inyong mga hayop kayo. Wala kayong
pakialam sa taong bayan, wala kayong pakialam sa kahirapan ngayon. Yang hayop na mudlo, putot, satanas na yan, demonyo na yan. Bawat ahensya ng gobyerno, pinagnanakahawa ng pamilyang ito. Wala pa rin kayong pakialam. Ang mga demonyong pari, nandyan sa bilat ni Lisa, nagdidilap kipay. Ang mga kakampwet, ayan, si Trillanes, yung hayop na yan. Pumunta-punta pa yan dito dati. Never again, Marcos. Yung Raisa Robles, yung buhay pa ba yun o patay na? Nagpaikot ng mga libro, never again, Marcos. Asa na sila? Magkakakampi na ang mga hayop. Ganito kasakit. But sana matuto na tayo. I know na malakas ang katotohanan. Kaya ako naniniwala ako na malakas ang katotohanan. Kaya ako nandito pa rin ako, buhay pa rin ako. Imagine mo, ang daming fabricated cases, fabricated crime, cases sa Pilipinas at dito sa Amerika. Ito pa rin ako, nakatayo at lumalaban sa mga hayop na ito. Pinilit akong patahimikin, gusto akong patayin hanggang ngayon. By the way, kasi alam na to ng mga bangag, alright? Dito sa California kasi, alright? Should I say this? Okay, dito kasi sa Amerika, I don't know sa ibang state, okay? Nung ako ay nagka-death threat, kasi may sinumpang salaysay ang death threat ko. Parang protection program, okay? Nag-apply ako niyan at meron ako niyan. Kaya sabi ko sa inyo, nireport ko yung mga hayop. Meron akong protection program. Ayoko na elaborate. Hindi biro-biro laban ko, mga palangga. The moment, buti na magaling ang abogado ko, you apply this, nag-guidean niya ako. The moment, nung sinabi sa akin na may death threat ako at papatayin ako ng mga kampo ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas, nag-apply ako niyan para maprotektahan ako. Lahat po yan, mga kababayan, dokumentado. Hindi lang halata na may death threat ako kasi syempre, ang mga dramatization ko ay happy everyday lang ako. It's not really dramatization. Happy person kasi ako. Happy lang. 'Di ba? Emote lang. 'Di ba? Kasi the moment na malaman ko na nasa likod ko o nasa gilid ko ang gugurgur sa akin, uunahan ko na siya. Siya lang ba ang marunong gumurgur? Sayang naman ang pag-practice ko ng bang, 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 bang at ang mga sinusuntok kong saging sa probinsya namin, kung hindi ito sasapak sa mukha ng assassin ni Liza Tanas. Itong kamaong ito, kaya gumurgur ng tao to, isang suntok lang. Di ba? But anyway, sa seryosong usapan, mga kababayan, you have to be strong. You have to protect yourself. Ako hindi ako takot mamatay. Dusakan kung dusakan eh. Di ba? Kahit ano. Name it. Anong gusto mo? Bang, bang, bang. Yung mga assassins, putang ina ninyo. Okay? Huwag lang patraidor. Dapat harap-harapan, hamunin nyo ako. Harap-harapan. Para harap-harapan ng away. Di ba? Pangit yung away ng patalikod. Yes, romantic moon. Punching bag yung saging. Yes, ginawa kong punching bag yung bata ko. Kung ang isang tunay na matapang, hindi ka lumalaban ng patraidor, harapan. Sabihin niyo sa akin, saang ring? Saan tayo? Saang gym tayo? Diba? Kasi hindi nga gagawin ng mga bangag. Gumugorgor ka sila patalikod eh. Anyway, mga palangga, thank you so much and you're here. Sana tuloy-tuloy ang laban natin sa mga hayop na to. Huwag nating tantanan. At ang target lang naman nila, pahirapan ang Pilipino. This is not really about mga Duterte. It just so happened na itong mga Duterte, lalo na si Inday Sara, ay nagpakita ng talagang totoong malasakit sa bayan natin. Naramdaman ko yan. Naramdaman ko at nakita natin. But syempre, patuloy tayong puksain itong mga hayop na to na nagpapabricate ng mga kwento, ng mga crime sa atin. Hanggang sa huling alindog, hindi tayo susuko. Thank you, mga palangga.